Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Yan po, pasensya na po kung ganito po yung boses ko. Ayan, hindi pa nakaka-recover hanggang ngayon sa sakit, sa ubo. And I hope na hindi ito yung maging hadlang sa pag-aaral pa rin po natin ng kanyang salita. So, bago ko po umpisan siguro yung preaching na ito, itong pagsasalita ko po dito sa harapan. Magandang matanong din po sa bawat isa po sa atin, kamusta po ang nagdaang taon na ito? Kamusta po tayo? Ano po yung mga na-realize natin? Ano po yung mga sinasabi ng Panginoon sa atin? And I hope ito rin pong ating pag-uusap, itong ating pagtatalakayan ay maging way din para mas lalo pang malaman natin kung anong plano ng Panginoon sa buhay po natin. So once again, let's open our Bible to the book of Lamentations chapter 3 verse 40 to 41. So maikli lang po ito, nawa ay makaabot tayo on time. Ayan, so Lamentations chapter 3 verse 40 to 41. The word of God says, "Let us search out and examine our ways and turn back to the Lord. Let us lift our hearts and hands to God in heaven." Tayo po ay manalangin, let's pray. Amang Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Nawa po Lord ay linisin mo po ang aming puso't isipan sa pag-aaral po namin na ito at maituon namin lahat para sa inyo po Lord. Gabayin niyo po ang inyong lingkod, nawa po Lord ay maibahagi ko ito ng may kalinawan at naaayon pa rin po sa inyo. At nawa po Lord ay give us a humble heart na tanggapin at sundin kung ano po yung mga nais niyong ipagawa rin po sa amin. Maraming salamat po ulit. In Jesus' name we pray. Amen. So once again po, magandang umaga po sa ating lahat po. Ayan. Tuwing bagong taon, natural po sa atin ang makarinig ng ibang mga phrases like bagong taon, bagong buhay. In fact, kung titingnan natin, siguro halos pa lang ako, batang-bata pa lang ako, lagi ko nang naririnig itong mga katagang ito. Bagong taon, bagong buhay. Na napakaganda naman kung tutuusin, kung titingnan natin, at paulit-ulit naman talagang ginagamit ang karamihan sa atin. And in fact, pag January, mapapansin nyo, ano yung mga trending na nangyayari kapag January? Pag January, lumalabas yung mga bagong planner. Pagandahan pa. Minsan, nakakagulat yung mismang coffee shop, sila pa yung naglalabas ng mga planner na hindi mo aakalain na sila yung nagpuproduce ng mga bagay na yun. Pagandahan ng mga planner, ng mga journals, bagong journals, nagsisilabasan yan. Dito rin, sa bagong taon, or sabihin natin, pag January, nakakaroon ng bagong way ng pagbabudget. Paano ba natin mababudget yung pera natin? Paano natin maire-ready yung sarili natin sa bagong taon na darating? Bagong pangako na nais nating maitupad sa buhay po natin. Bagong mga way na gusto nating gawin para sa sarili natin, or even bagong buhay. Madalas dito po natin yan nararamdaman kapag January. Madalas dito natin na-encounter itong mga bago sa buhay po natin. Pero mga kapatid, kung magiging tapat lang po tayo, madalas masasabi din po natin na literal na bagong taon lang itong dumating sa atin. Deep inside, lumang puso pa rin ang dala-dala natin. Nagbago lang ang kalendaryo. Nagbago lang yung bilang sa kalendaryo. Pero lumang puso pa rin ang dala-dala natin. Sa konteksto po ng Pilipinas, sanay po tayo sa mga ganitong klase ng bagay. Sanay po tayo sa mga ganitong gawain, panlabas na pagbabago. Repaint ng bahay, general cleaning since panibagong taon na naman, lahat ng mga furniture nagsisigalawan, move dito, ayos dito, para lang maging maganda at bago yung ambience na meron tayo. New Year's resolution, dito rin po natin na-experience. And I'm not saying na mali itong mga bagay na ito. Maganda rin naman pong maging practice ito. Pero be honest, mga kapatid, kapag ginagawa natin itong mga bagay na ito, binabalikan din po ba natin ang katotohanan kung hindi po natin aayusin yung mismong pundasyon natin?
na meron po tayo, ay babalik at babalik lang din po ang problema at ang sira nito. I hope sa paggawa natin ng mga New Year's resolution, pag-iisip natin ng way na paano natin mapapaunlad yung sarili natin, matandaan natin itong bagay na ito. At yan din po yung kaganapan dito sa ating passage. Beloved, the book of Lamentation ay isang aklat ng panaghoy or lamenting. Malinaw po na hindi po ito aklat na ginagamit to celebrate. And traditionally, isinulat din po ito ni Prophet Jeremiah, which is yung tinatawag nga rin po na weeping prophet, matapos bumagsak ang Jerusalem. Kung saan, dito nga po sa pangyayari nito, makikita natin ng isang napakalungkot, nakakatakot na pangyayari sa buhay po nila. Wasak ang templo, o yung mismong simbolo ng presensya ng Diyos. Wasak ang pader nila, ng bayan na meron po sila, which is yung sumisimbolo sa proteksyon na meron po sila. Wasak yung mismong bayan nila, o yung simbolo ng identity na meron po sila. Pero mga kapatid, kung babalikan natin itong mga talata na ito, itong kwento na ito, makikita natin na hindi ito masasabi nating bigla ang trahedya lang. Bigla ang nangyari lang sa kanila. Dahil ito po ay malinaw na bunga rin po ng mahabang kasaysayan ng pagsubay, pagkokompromiso, at pagpapanggap sa harap ng Panginoon. Nakakalungkot dahil ito yung sinapit nila. At malinaw na ipinapakita dito ng ating Panginoon na seryoso siya sa kabanalan. Seryosong-seryoso ang ating Panginoon sa kabanalan. At sa gitna ng pighating ito, sa kalungkutan na kanilang nararanasan, ay mababasa natin ang isang panawagan na itong panawagan na ito ay masasabi din po nating tatagos sa puso din po ng bawat isa po sa atin. At masasabi nating applicable din po sa atin. Mga kapatid, real talk lang po mga kapatid. Minsan, ang pinakamabigat na disiplina ng Diyos ay hindi ang pagkawala ng mga ari-arian natin. Hindi yung pagkawala ng kung ano yung po yung pinanghahawakan natin sa buhay, kundi yung pagkawala po ng ating sigla, pananabik sa ating Panginoon. Yun po yung mas nakakalungkot po. Kung saan, masasabi natin na humihinga tayo. Yes, humihinga tayo, pero patay na yung puso natin. Nasa simbahan tayo, pero malayo na yung espiritu natin. Malayo na yung loob natin sa ating Panginoon. May mga gawain tayo, may mga ministry tayong sinasalihan, pero wala nang pagsuko sa part natin. Nakakalungkot man isipin, dumarating tayo sa pagkakataon ng buhay natin na ganito. Again, mga kapatid, ang tunay na bagong simula ay hindi nagsisimula sa paglipat ng pahina ng kalendaryo, but with a wandering heart that repents and once again kneels at the feet of God. Sa Lamentations chapter 3, verse 40 to 41, dito po natin makikita yung tatlong magkakaugnay na hakbang ng tunay na pagbabalik loob sa ating Panginoon. Itong mga hakbang na ito na ating tatalakayin ay masasabi nating hindi mabilis, hindi agad-agad nating mai-experience. Hindi rin po ito madaling proseso kung titingnan natin at uunawain natin ng lubos. Pero ito'y masasabi nating totoo at sinasabi talaga ng ating Panginoon. At ang unang hakbang po dito sa proseso na ito ay ang isang panawagan sa matapat na pagsusuri or a call to honest self-examination. Ito po yung makikita natin sa verse 40a. Sa first part po ng ating passage, it says, "Let us search out and examine our ways." Ano po yung mapapansin po natin dito sa mga talatang ito? Sa phrase na ito. Kung saan ito po, makikita po natin dito, yung sa talatang ito po ay isang panawagan ng sama-samang pananagutan o pagsusuri sa mismong pamumuhay na meron po tayo sa ating paglakad kasama si Kristo.
And we all can see na ito po ay para sa ating lahat. Wala pong exemption sa bagay na ito. Wala po tayong masasabing, wala tayong lusot. Lahat po tayo ay tinawag na mag-examine at magsuri ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. By the way, maisingit ko lang po. Pansinin natin po yung magandang salita po na ginamit ito. Let us. Malinaw na sinabi po dito, let us. Hindi po ito utos ng isang propeta sa bayan na yun, kundi ito po ay mismong pag-amin na kasama rin po siya na magsusuri sa kanyang buhay. Wala pong exemption. Yun po yung pinaka-importante nating makita dito sa bagay na ito. Beloved, again, lahat po tayo ay tinawag para dito. At hindi po exempted ang mga spiritual leader, mga disciples, mga pastors na naandito. Lahat po tayo ay dapat magsuri sa ating mga sarili. Isa pa po, mga kapatid, I believe na ang tunay na spiritual leader ay yung tao na hindi nakaturo lang yung mga daliri niya sa mga miyembro niya. Sila po yung mismong nakaluhod kasama ng bawat isa po sa atin. Hindi po sila boss, hindi po kami boss, kami po ay leader, spiritual leader na kasama rin po nating nagsusuri, nananampalataya sa Panginoon. And bilang leader, kung kayo po ay isang spiritual leader din po, mga nangunguna sa ating mga tahanan, sa ating simbahan, at kung saan man tayo naroon, tayo po yung dapat na maging example, maging model nitong pagbabago na ito, nung pagsusuri na ito. Just like our passage says, let us. Kaya naman po, hindi po natin dapat na sabihin na ito yung baguhin mo, ito yung gawin mo, ito yung nakikita ko lang. Hindi lang ito yung dapat na lumabas sa bibig po natin, kundi ano po yung dapat natin gawin. Kasama tayo sa pagbabago na ito. Ika nga po, let us search out and examine our ways. And actually, kung titingnan po natin ang mga talata sa Biblia, maraming mga example patungkol po sa bagay na ito. Makikita po natin ang ilang sa passages sa Biblia. For example, sa Nehemiah chapter 1, verse 6 to 7, sinasabi po dito that Nehemiah confessed, we have sinned, kahit hindi siya yung personally guilty sa bagay na yun. Ezra chapter 9, umiyak siya kasama ng bayan, hindi laban sa bayan. 1 Timothy chapter 4, verse 12 says, be an example. Ang lahat ng mga spiritual leader ay hindi exempted. Tayo po ay lahat tinawag na magsuri sa ating sarili. So going back to our main point, ang pinakang point po natin dito, na ang tunay na spiritual na pamumuno ay modeling. Hindi po monitoring. Hindi po pagbantay lang sa mga ginagawa ng mga taong nakapaligid po sa atin. And ang repentance po sa Biblia ay collective responsibility. Hindi po finger pointing. Kaya ngayon po, this 2026, I hope na maumpisahan natin itong hindi po nakatingin lang sa sarili natin, kundi lahat tayo ay sama-sama, united, na nagtutulungan na ma-improve din ang ating pananampalataya sa bawat isa po. So going back to our main point, sinasabi po sa bawat isa po sa atin, ano po yung dapat nating gawin? Search out and examine. Hindi po sinasabi dito ng text na let us feel bad. Malungkot lang tayo. So in here, we can clearly see that the issue with Israel was not lack of feeling. Nakakaramdam sila ng kabigatan. Kaya nga nagkaroon ng mga ganitong klase ng usapin. But hindi po yung problema nila but lack of faithfulness. Pananampalataya sa ating Panginoon. They could weep before God. Tayo din. Pwede tayong malungkot, pwede tayong umiyak sa Panginoon. Pero ang nakakalungkot sa ginawa ng mga Israelites during that time, they resisted examining their lives deeply.
One more thing. Ang salitang ways na naman po na tinutukoy dito sa ating passage, ito po yung tumutukoy sa pattern ng ating pamumuhay. Beloved, hindi po ito isang isolated na kasalanan lamang at piling parte ng buhay po natin. Ano po yung sinabi? Yung ways, buong pagkatao po natin. Yun po yung mismong ibig sabihin nitong ways na ito. Hindi po pili lang, hindi po kung ano lang yung maisip natin, kundi buong pagkatao po natin, yun po yung dapat na suriin natin. Sa pagsasalita natin, sa pagkilos natin, yung mga habits na ginagawa natin, at lahat ng buong tayo, yun po yung dapat na suriin po natin. Kumbaga, hindi lang po ito yung tanong na, ano ang nagawa nating mali? Ano nga ba yung mali? Kundi ano ang direksyon ng buhay po natin? Ano yung direksyon na dapat nating tahakin kasama ang ating Panginoon? So mga kapatid, again, sa kabuuang kasulatan ng Biblia, kung titingnan natin, ang pagsusuri sa sarili ay palaging nauuna sa revival. That is why, sa mismong camp rin po ng mga young people, ito po yung pinakang unang ginawa po nila. To evaluate, to assess kamusta na sila sa kanilang pananampalataya. Yun po ang pinakang unang nangyayari sa revival. Ang pagsusuri sa ating sarili. Yan po yung sinasabi rin po sa Psalm 139 verse 23 to 24 and Haggai chapter 1 verse 5. I guess magandang basahin po natin ito. Psalm 139 verse 23 to 24 says, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties, and see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting." Haggai chapter 1 verse 5 says, "Now therefore thus says the Lord of the host, consider your ways." Yan po yung same na sinasabi rin po sa atin na suriin natin ang ating sarili. Mga kapatid, ito po ang tandaan natin na walang tunay na pagbabago kung walang katotohanan ding inilalantad. Kung hindi natin sasabihin itong mga bagay na ito, then hindi rin po tayo magbabago. Hindi magiging totoo yung pagbabago na naiisip natin at pinaplano natin sa buhay natin. Ang nakakalungkot, mga kapatid, madalas nating sinusuri ang ibang tao. Totoo po? Madalas nating nakikita, bakit siya ganyan? Bakit ganyan yung practice niya? Bakit ganito siya magsalita? Bakit ganito yung kinikilos niya sa pang-araw-araw? At ano yung ito yung pagkukulang mo. Pero ang nakakalungkot po sa bawat isa po sa atin, bihira natin tanungin sa sarili po natin o sa ating Panginoon, Panginoon, ano ang mali sa akin? Madalas nakafocus tayo sa kung anong ginagawa ng mga taong nakapaligid sa atin na nakakalimutan natin tanungin at suriin yung mismong sarili natin. May mga Kristiyano rin naman na masasabi natin galit na galit sa kasalanan. Especially kapag nanonood ng TV, makakita na, itong politiko na to, corrupt. Itong tao na ito ay napakasama ng ugali. Hindi magiging, sabi natin, good example. Madalas natin napapansin at nagagalit tayo sa sistema ng mundong ito, especially sa mga malalang kasalanan na ginagawa ng iba. Pero alam niyo po, ang nakakalungkot sa bagay na ito, by the way, maiba ko lang po, hindi po ako umiiyak, wala na akong boses. Medyo pause lang po talaga ako pagpasensya niyo na. Ayan, again, maiba lang para maging masaya naman tayo, di ba? Ayan, ang nakakalungkot po sa bagay na ito, hindi tayo nagagalit sa sariling kasalanang nagagawa pa rin po natin hanggang ngayon. Nakafocus tayo sa mali ng ginagawa ng iba. Sinusukat natin, mas malaki yung kasalanan niya. Mas malaki yung nagagawa niyang pagkakamali sa harap ng Panginoon. Pero nakalimutan po natin yung katotohanan, maliit
at malaking kasalanan sa harap ng Panginoon, ito po ay pantay-pantay. At hindi po natin mababago ito. Isa pa po, madalas, magaling tayong mag-deflect ng mga negative na nangyayari sa buhay po natin. Dinedeflect natin yung mga stress, trauma, o yung kahit anong mga negative na nai-experience natin. Pero ang tanong ng Diyos, handa ka bang aminin ito sa harap ng Panginoon? O magbubulag-bulagan lang tayo at itatago natin itong mga bagay na ito sa sarili natin? I-deflect lang natin. Handa na ba tayong sabihin ito sa Panginoon? Yung lahat ng pagsusuri na meron po tayo sa sarili natin. Again, mga kapatid, hindi po natin kayang ayusin ang hindi po natin inaamin sa ating sarili. Alam niyo po, ang ginagawa lang natin, kapag tinatago natin itong mga bagay na ito at hindi natin inaamin itong mga bagay na ito sa buhay po natin, niloloko lang po natin ang ating sarili. Niloloko lang po natin ang ating sarili na sinasabi natin na okay tayo. Beloved, when our self-examination become honest, we also realize that the problem runs deeper than we thought. Mas nakikita natin yung bigger picture na kung ano ba talaga yung sinasabi ng ating Panginoon. At kapag malinaw na sa atin yung mismong problema na ating nasuri sa ating sarili, kailangan din naman po natin ng malinaw na pagtugon. Ano yung gagawin ko ngayong nakita ko, nasuri ko sa sarili ko na ito yung problema na dapat kong gawin? Kailangan po nating tumugon. Not excuses, but a change of direction. Which also leads to our next step, our second step sa pagkakataong ito. Isang panawagan sa totoong pagsisisi or a call to a true repentance. Sunod po natin sa susunod na phrase po dito sa ating passage. Verse 40b says, "And turn back to the Lord." Mga kapatid, ang salitang turn back ay pahiwatig po na may pinanggalingan. May pinanggalingan yung Israel. Kaya ito sinabi ng author. Kung saan nga po makikita natin na sa mga before pa man, makita natin na sila ay dating malapit sa Panginoon. At maayos ang relasyon sa ating Panginoon. This shows us na kung ano yung pinagdadaanan nila dati, ganun din po sa atin. Applicable pa rin po sa atin itong mga steps na ito. At magandang matutukan din po natin sa ating sarili. Kasi kung titingnan po natin, ang kasalanan ay hindi lang paglabag sa utos. Kumbaga, ito po ay magandang maging pananaw natin. Ito po ay malinaw na paglayo sa relasyon natin sa Panginoon. Mga kapatid, mahalagang mapansin din po natin dito yung mismong pagbalik na dapat po nating gawin. Kanino ba tayo dapat bumalik? Malinaw na sinabi ng ating passage sa Panginoon po. Turn back to the Lord. Ito po yung pinakang focus at reason ng pagbabalik po natin. Hindi yung mga New Year's resolution lang natin, hindi yung mga pagbabago lang na naiisip natin sa sarili po natin. Hindi ito pagbalik lang sa moralidad na meron po tayo. Hindi rin po ito pagbalik lang sa nakasanayan natin, sa mga tradisyon na ating ginagawa kada araw, kundi pagbalik sa Diyos na may tipan. Or in English, to the covenant-keeping God. Siya po ang Diyos na hindi pabago-bago. Siya po ang Diyos na hindi nakakalimot, kundi siya po ang Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Even we wandered, He remains faithful to His covenant. That is why, kung babalik tayo, mas magandang ituon natin ito sa Panginoon. Again, it's not just about our hearts. It's about our relationship with God and His covenant. So going back to our passage sa panahon ni Jeremiah, ni Prophet Jeremiah,
Makikita natin dito na punong-puno ang Israel ng iba't ibang klase ng relihiyon. Pero sa isang banda, walang katapatan sa kanila. May templo, may pagsasakripisyo, pero ang puso nila, wala na sa Panginoon. Kaya ang tawag ng Diyos na ito, mga kapatid, ang tawag ng Diyos na ito ay hindi po dagdag lang sa gawain natin. Ito po ay pagbalik loob sa Kanya. So mga kapatid, ito po ang realidad ng mundong ginagalawan po natin. Dito po sa ating buhay, may mga taong masasabi nating tumigil sa maling gawain. Good for them. Na kung sila po ay may sabihin nating bisyo, active sila sa mga bisyo na ginagawa nila at bumalik sila, iniwasan nila itong mga bagay na ito or tumigil sila sa maling gawain. Again, good for them. Maganda naman po talaga ito. Pero sadly, madalas tumitigil tayo pero hindi tayo bumabalik sa Panginoon. Hindi tayo lumalapit at nananalangin sa Panginoon. May mga taong umaalis sa kasalanan, pero ang reason, dahil nasaktan sila. Dahil nahirapan sila. Dahil nangungulila sila sa resulta ng ginawa nilang pagkakamali. Ngunit hindi dahil nagsisisi sila sa kasalanang ginagawa pa rin nila. Kaya mga kapatid, dito po natin makikita, hindi sapat ang pagsusuri lamang at paglayo lang sa mali na nagagawa po natin at nakikita natin sa sarili. Kung hindi rin naman po tayo lalapit pabalik sa Panginoon. Mas magandang maging way natin, mas magandang mas maisip natin na lumapit sa Panginoon kaysa lang iwasan lang ang mga bagay na ito. Kung ang pagbabago po natin ay hindi po pabalik sa Diyos, then hindi po yan yung klase ng pagbabago na nais din ng Panginoon sa buhay po natin. Hindi yan yung nais ipagawa sa atin ng Panginoon. Kung hindi rin po tayo babalik sa relationship natin sa Panginoon. So going back to our main point, this simply shows that the phrase turn back that God asks of each of us is not merely a symbolic way na magsasabi ka lang ng sorry, na isusulat mo lang sa isang papel. Kumbaga, again, hindi po ito simpleng pagsulat lang po natin sa papel o pagsabi natin ng sorry. Then that's it. Okay na. Hindi po ito yung sinasabi because it is a return that involves our whole lives. Buong pagkatao po natin, whole heart, whole mind, whole action, o buong tayo. Tayo po ay babalik sa Panginoon. Ito po yung sinasabi po nating true repentance. So we now come to the third call, the call to true transformation. Ito po yung panawagan na suriin ang ating sarili ng tapat. Tanggapin ang ating pagkukulang at magdesisyon na lumapit muli sa Diyos na may buong katapatan. Because again, tears and emotions are not enough. We can weep, we can cry, but it is not enough. What is required is a life offered fully sa ating Panginoon. Hindi lamang po sa salita, kundi mismo sa gawa po natin. Sa buong pagkatao po natin, yun po yung dapat na gawin po natin. Again, dumako po tayo sa pangatlong hakbang ng tunay na pagbabalik loob, ng true repentance na ating hinahanap. Ang isang panawagan ng lubos na pagsuko. Or simply to say, a call to total surrender. Verse 41 says, let us lift our hearts and hands to God in heaven. Kung titingnan po natin itong pahayag na ito, makikita po natin yung picture o yung larawan ng isang taong as in wala talagang tinatago sa harap ng Diyos. Kumbaga, kung makikita natin sa Biblia, ang pagtaas ng kamay ay simbolo rin po ng pagsuko. Pagsuko saan?
Na masasabi natin na wala tayong daladalang sandata, wala rin po tayong hawak-hawak, and we have nothing to defend. Yun po yung sinasabing pagsuko. Yet this text is clear at malinaw na bago pa natin itaas ang ating kamay, the heart comes first before the hand. Bago po natin iangat ang ating kamay sa ating Panginoon, kailangan muna nating ialay yung mismong kaloob-looban ng puso po natin. Hindi natin magagawang itaas ang kamay natin kung ang puso natin ay mali. Again, we must first bring our whole heart to God. Honest, open, and surrendered. Yun po yung mainam na dapat po nating gawin. Dahil ang tunay na pagsuko ay nagsisimula po sa loob ng puso natin. Hindi lang sa paggawa po natin. Hindi lang po lumalabas sa bibig po natin. Ito po ay nag-uumpisa sa puso ng bawat isa po sa atin. Dahil mga kapatid, bakit kailangan puso ang mauna? Dahil ang puso po ang pinakang sentro ng desisyon na meron po tayo, ng pagnanasa at pagsunod po natin. At ang kamay naman po, ito po yung sumisimbolo sa pagkilos at pamumuhay po natin sa pang-araw-araw. So, here is the fact na dapat po nating tandaan sa ating buhay. Beloved, ang Diyos na ating sinasamba ay hindi tumatanggap ng panlabas lamang na pagsamba. Yun po yung masakit na katotohanan na dapat rin po nating tanggapin. Ang Diyos na ating sinasamba ay hindi tumatanggap ng panlabas lamang na pagsamba kung ang puso naman natin ay labis na nagre-rebelde sa Kanya. Against sa mga sinasabi niya, against sa mga plano niya at calling niya sa buhay po natin. Remember, ang direksyon na dapat po natin tiyak ay na puntahan, ay tiyak na. Mismong ating passage ang nagsabi, to God in heaven, to the Lord. Hindi po ito Diyos lang ng imahe po natin na gusto lang natin sambahin. Kasi ito lang yung magandang sambahin eh. Ito lang yung naiisip natin. O yung gusto lang po nating paniwalaan sa ating buhay. Kundi siya po yung Diyos sa kanyang trono. That's it. Diyos sa kanyang trono or to God in heaven. Siya po ang may otoridad sa buhay po natin. At siya rin po yung dapat na masunod sa pamumuhay po natin. At yun po yung dapat na panghawakan po natin sa ating buhay. Alam niyo po, mga kapatid, kung titingnan natin ang mundo na ginagalawan po natin, ang realidad sa nangyayari dito sa mundong ito, sa sistema ng mundong ito, masasabi natin, yes, napakadali lang magtaas ng kamay. Itataas mo lang ang kamay mo. Kapag nagkakantahan tayo para makita ng iba, itataas ko ang aking kamay. Madali lang gawin to. Pero ang alam niyo po, ang mahirap, ang magbitaw ng kontrol sa ating buhay. Madali lang umiyak pag maganda yung kanta. Madali lang umiyak at makaramdam ng kalungkutan kapag nasa mabigat tayo ng sitwasyon. Pero alam niyo po, ang mahirap na gawin, ang isabuhay ang tunay na pagsunod sa pang-araw-araw. Madali lang po magsabi ng Lord, Master, Panginoon. Palagi nating sinasabi yan sa mga prayers na meron tayo. Pero alam niyo po, ang mahirap gawin, ang sabihin na, Panginoon, ikaw ang masusunod sa buhay ko. Yan po ang realidad ng mundo na ginagalawan po natin, mga kapatid. At dito po natin makikita at malinaw na malinaw kung bakit hindi dapat sapat ang panlabas lamang na pananampalataya po natin. Beloved, a humble heart is the start of true worship. Alam niyo po ba, ang pinakang punot dulo at puso ng problema natin, puso po natin. The heart of the problem is the problem of the heart. Kung hindi tama ang puso natin, then hindi rin po natin maibibigay ang lahat para sa Panginoon. Ang totoong pagpupuri natin sa Panginoon.
Worship does not begin with outward actions or even rituals. Yung mga rituals na pinagpaulit-ulit lang natin ginagawa, kundi sa pusong lubos na nag-aalay at tapat sa ating Panginoon. That is the true form of worship. Ito po ay nagmumula sa puso po natin. Hindi sa kamay lang natin, at mas lalong hindi lang po sa bibig po natin. Ito po ay dapat nag-uumpisa sa puso natin na nakaangkla, nakasentro sa ating Panginoon. So ang tanong, ang puso na po ba na meron po tayo, si Kristo na po ba ang may control niyan? Alam niyo mga kapatid, when the heart is fully given, every word, every action, and every devotion becomes truly pleasing to Him. That is the reality na dapat po nating panghawakan. Dapat po nating isaalang-alang sa ating buhay. Kaya mga kapatid, kapag ang puso po natin ay tunay na naisuko po natin kay Kristo, ang kamay po natin ay kusang kikilos na naaayon sa Kanya. Kusang susunod din naman po ito. Hindi na natin kailangang utusan yung sarili natin. Kasi yung mismong puso natin na nagsasabi na ito yung dapat natin gawin. At kusa natin itong gagawin. Hindi na natin kailangan pilitin yung sarili natin na hatakin sa mga ministry, hatakin sa mga fellowship, hatakin sa worship service. Kasi kusang kikilos to dahil ito'y nagmumula sa puso natin at hindi sa bibig lang po natin at sa kamay natin. And this is where God's call ends, mga kapatid. Hindi po sa emosyon, hindi po sa kalungkutan lang, kundi sa isang bagong direksyon sa buhay po natin. Bilang pagtatapos ng ating pag-aaral, hayaan nyo pong ipaalala ko sa bawat isa po sa atin yung pinakang sentro po, pinakang gusto talaga nating maabot ngayon. Mga kapatid, tama na. Tama na. Dahil makikita po natin sa liwanag din po ng teksto na ito, malinaw din po ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Mga kapatid, tama na ang self-deception. Tama na ang pangluloko sa sarili natin. Tama na ang kalahating pagsunod lang po natin. Tama na ang panlabas na pagsamba lang po natin na wala namang panloob na pagbabago. Mga kapatid, tama na. Tigil na po natin. Beloved, hindi ito sinasabi ng Diyos para durugin lang tayo. Hindi ito sinasabi ng Diyos para maging mukhang kawawa tayo, kundi para iligtas tayo. At para sa sarili rin po natin, para sa ikauunlad din po natin. Kaya mga kapatid, babalikan natin, bago pa tayo tumingin sa iba, kailangan muna natin tumingin sa sarili po natin. Bakit hindi ako nakakapag-worship service? Bakit nahihirapan ako pumunta sa fellowship? Bakit nahihirapan ako magkaroon ng ministry? Bakit nahihirapan ako mag-start ng aking discipleship? Mag-join sa mga discipleship program sa church? Bakit nahihirapan akong kumilos para sa Panginoon? Suriin natin. May problema yan. Gawin po natin yung 3 steps na ating natutunan. Ang 3 panawagan ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Search and examine our hearts. Ano ang problema sa puso ko? Then turn back to Him. Paano ako babalik sa Panginoon? And lastly, lift our hearts and offer our whole life wholly to Him. Buong-buo para sa Panginoon. Let us take a moment to reflect on this truth, mga kapatid. Tahimik po nating tanungin ang ating sarili. First, search out. Ano po ang matagal lang itinuturo ng Diyos na dapat po nating ayusin sa ating buhay, ngunit patuloy ko pa rin iniiwasan?
Ano yung mga gustong ipagawa sa akin ng Panginoon, pero dahil sa mga bagay na nakapaligid po sa akin, hindi ko magawa. Ano ang problema? Second, turn back. Kapag tayo ay nasasaktan, kapag tayo ay nahihirapan, kapag tayo ay natatakot, kapag tayo ay walang-wala na, kanino ba talaga tayo lumalapit? Sa Diyos ba? O sa kasalanan? Na ibibigay sa atin ng comfort ng panandalian lamang. Kanino tayo tunay na lumalapit sa Panginoon? Kanino tayo tunay na bumabalik? Lastly, lift our hearts. Ano po ang hawak pa rin po natin, pinanghahawakan pa rin po natin na hanggang ngayon ayaw nating bitawan at isuko para sa Kanya? Ang oras natin? Ang buhay natin? Ang talents natin? Ano ba ang mga bagay na hindi ko pa rin naibibigay sa Panginoon? Ngayon, sabay-sabay po natin basahin ang ating passage sa Lamentations chapter 3 verse 40 to 41. Sabay-sabay po tayo. Sige po, Lamentations chapter 3 verse 40 to 41. Let us search out and examine our ways and turn back to the Lord. Let us lift our hearts and hands to God. Mga kapatid, ito po ang tunay na bagong simula na dapat nating gawin. Hindi sa paglipat lang ng kalendaryo, kundi sa pagbabalik loob sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Amang Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa reminder na ito. Maraming salamat po sa pag-ibig na binibigay niya rin sa amin. Maraming salamat po dahil libre lang po namin itong natututunan at nalalaman po. Nawa po Lord, kung meron man po sa amin nahihirapan na bumalik sa inyo, na ialay ang kanyang buong pagkatao sa inyo, nawa po Lord ay samahan nyo kami, tulungan nyo kami, at unti-unti namin itong babago para sa amin, para sa inyo pa rin po Lord. Nawa po Lord, samahan nyo kami, protektahan nyo po kami, at nawa po Lord, patuloy nyo pong ipaalala po sa amin kung ano yung mga dapat po naming gawin. Maraming salamat po, Lord. Mahal na mahal po namin kayo. In Jesus' name we pray. Amen.